Sabi nga sa Matthew 7:1-2, do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Huwag po tayong basta-basta mapupuna ng tao kasi baka tayo din mapuna. Amen? Kasi kung paano tayo mag-judge, ganoon din tayo i-judge ng Diyos. Wala pong perpektong tao. Amen? Walang perpekto sa ating lahat dito. Kahit ako nga, hindi ako perpekto eh. Kuya Joey, sa basketball nga lang, umiinit yung ulo ko eh. Last game nga, sumigaw pa ako eh. Walang perpekto. Gusto ko pong sabihin po sa bawat isa na meron po tayo palaging room na magbago at lagi tayong may second chance sa Panginoon. Amen? Kaya huwag tayong mag-judge. Huwag tayong judge yung tao. Kung ano man nagawa nila, ano man nasabi nila, ano man naging karakter nila noon. May ginagawa ang Panginoon dyan. Amen? Sabi sa Isaiah 43:18-19, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sa mga tao po na bumabangon na gustong baguhin nyo yung nakaraan nyo, guys, pasensya na hindi nyo kayang baguhin yung nakaraan. Pero kayang-kaya yung baguhin mo yung sarili mo. Katulong ang Panginoon, kasama ang Panginoon. Amen? At gusto ko pong sabihin sa inyo, kung ganun po yung judge sa inyo noon, yung nakaraan ninyo, this church is your safe place. Walang mag-judge sa iyo dito. Sabi dito, a great future doesn't require a great past. Ang magandang future po, madalas po niyan, galing po sa pangit na nakaraan. Sabi ni Zig Ziglar, don't judge me by my past. I don't live there anymore. Madami po sa atin dumadaan sa pangit na nakaraan at talagang hindi kayang ipagmalaki. Stop living in your past. May magandang gagawin ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. At at least pag tayo nag-judge at tinudukan natin yung tao, parang hindi na natin binigyan ng pag-asa yung tao na makabangon. Parang nilimitahan mo rin yung kapangyarihan ng Panginoon na baguhin yung future niya. Kaya never judge someone because of their past. Huwag tayong mag-judge ng tao dahil sa nakaraan nila. Patuloy po tayong magpatawad. Patuloy po tayong maging humble. Be humble enough to save the relationship. Be humble enough to say sorry kung nagkamali ka. Ang pagmamahal po ni Jesus, walang piniling tao, madumi ka man, pangit man yung nakaraan mo, makasalanan ka man, lahat po yan ay inabot ng pangbihirang pagmamahal ng Panginoon. Pag daw pinaitan mo yung word na love na Jesus, ito daw yung isa sa mga perfect example kung paano magmahal ang Panginoon. Tingnan natin. Sabi dyan, verse 4, pinago ko lang yung love natin Jesus. Jesus is patient. Jesus is kind. Jesus does not envy. Jesus does not boast. Jesus is not proud. Next po. Jesus does not dishonor others. Jesus is not self-seeking. Jesus is not easily angered. Jesus keeps no records of wrong. Jesus does not delight in evil but rejoice with the truth. Amen? Jesus always protects. Jesus always trusts. Jesus always hopes. Jesus always perseveres. And Jesus never fails. Light of Days, ganito po magmahal ang ating Panginoon. Amen ba? Tayo din, Light of Days, mga youth, dapat ganito din tayong magmahal. Mahirap man, mahirap gawin, pero ganito tayong magmahal kasi love like Jesus nga eh.